Hello everyone, magandang araw pong muli sa inyong lahat at welcome back dito sa ating panibagong vlog o vlog sharing or yun nga sa ating magiging next na topic pagdating sa Jesus My Autobiography. Pero yun, bago ko umpisahan ang ating next topic, doon ulit tayo sa aking notes. No? Mag-share muli ako sa inyo tungkol sa mga notes ko, iba't ibang klaseng notes na mga nagbigay sa akin ng aha moment. At ito siya. So actually, after nung notes ko na yon, ang naging notes ko na dito ay tungkol sa prayers. Prayers na lagi kong sinasabi, araw-araw. Sa umaga, tsaka sa gabi. Na nakuha ko to sa 40 Days and 40 Nights ni Jesus Christ. And i-share ko rin dito sa inyo. So, pag tayo kasi nagdadasal, di ba meron tayong mga binabanggit. Hindi ko alam kung sino binabanggit niyo pag kayo nagdadasal. Kung si Jesus Christ lang ba? Or may iba pa kayong binabanggit na God or kung sino man. So kung sino man ang binabanggit nyo, it doesn't matter. Okay? Pero sa akin dito, ito yung binabanggit ko lagi sa prayer ko. So mag-pray muna tayo ngayon. Okay? Bago tayo mag-umpisa. In the name of the Father, the Son, the Holy Ghost Spirit. Lord Jesus Christ, Mother Earth Creator, God and Universe, please show me what I needed to do to thrive in this new circumstance. Bring me a dream, bring me an idea, bring me connection, show me. I am listening. Lord Jesus Christ, Mother Earth Creator, God and Universe, please show me today what I needed to see. Show me today where I am hindering myself. I am listening. Ang pinapahiwatig po dito ay tayo ay nagpipray para ipakita nila sa atin kung ano ba ang kailangan natin gawin ngayong araw na ito para mag-thrive na magawa yung mga new circumstances. Bigyan nila tayo ng mga dreams, mga panaginip, idea, or di kaya connection. Show me, pakita sa atin, I am listening. Lord Jesus Christ, Mother, Creator, God, and Universe, binanggit ko ulit sila. Ipakita niyo po sa akin ngayong araw na to kung anong kailangan kong makita. Ipakita niyo rin po sa akin ngayong araw na ito kung saan ako nagkakaroon ng pigil sa sarili. I am listening. So yun po yung first prayer. Yung pangalawang prayer naman po is something kapag kayo ay merong hinanakit o hindi makalimutang tao na nakasakit sa iyo na every time na naiisip mo siya ay nasasaktan ka. Na parang meron ka pa ring hatred sa kanya o puot. So ito yung prayer. I release you from emneshment. Ibig sabihin, yung emneshment ay isang sitwasyon ng hirap alisan. Kung meron kayong sitwasyon ng hirap alisan, ito po yung prayer. Lagi nyo sasabihin na, I release you from emneshment that we have had together. Lalo na sa pag ikaw may relationship na hindi ka pa rin nakaka-move on. Ito yun. I-release mo, I will release you, i-release mo siya sa emneshment that we have had together. Nasa sitwasyon natin. I release to the Holy Spirit so we can both be free. I-release natin sa ating Holy Spirit para tayo ay maging free. Okay? So next prayer. I am powerful sovereign creator. I have been given everything I need to be able to manifest what I would like to experience. So tayo ay isang powerful sovereign creator. Tayo ay binigay na sa atin ng lahat para ma-manifest natin kung anong gusto nating ma-experience. As I look at this world today, kung titignan ko ang mundong ito ngayon, I see things I do not want to experience and I do not give them my support energetically. May mga nakikita ako na ayaw kong ma-experience o hindi ko gusto. At hindi ko ibibigay sa kanila ang suporta ko energetically. I do not give them my support verbally. Hindi ko rin ibibigay yung support them as verbal and support in action. Tsaka action. I am going to retrain my mind. I am going to become free once again. So, ititrain ko ulit ang aking isipan at ako ay magkakaroon ng freedom once again. Okay. Next. Ito naman ay prayers for injury
O tulad nito, mga allergies ko, tulad binanggit ko sa inyo last time, di ba? Yan o. Yan. So ito po yung prayer. We no longer need this. This is not serving. This is not serving us now. We no longer need to have this. We no longer need to have pain or itchiness dito sa akin. Hindi ko lang kung anong meron sa inyo, pero yung pong babanggitin nyo. We no longer need to have pain o kung may pain kayo sa back. Kasi dati ang ginagamit ko to sa back ko lagi. Out of nowhere, nagulat ako wala na siya. We no longer need to have pain in this. I do not need it. I do not need it anymore. And I request that you stop bringing this experience to me. We are now focusing on health, self-empowerment, on using this body as a loving communication device. Hindi ko na kailangan ito at ako ay nagre-request na stop mo na ang pagbibigay sa akin ng experience na to. Dahil ngayon ako ay nagfo-focus na sa aking health, sa aking self-empowerment, no? Yung sariling pagpapalakas para magamit itong katawan bilang isang mapagmahal na communication device. Itong katawan ko, my body, is a communication device for God. Itong katawan ko ay isang communication device, ay isang device para makausap ang ating may kapal. Sasabihin mo to 3 times. My body is a communication device for God. My body is a communication device for God. My body is a communication device for God. Ang katawan ko ay isang communication device para makausap ang ating may kapal. Okay, next. I would like to pray that my will be united with thine, recognizing that thy perfect love will suffice for my perfect love. So itong prayer na to is para naman po sa book na to, A Course in Miracles, kasi mga words niyang iba ay madalalim. So sinasabi po dito na I am praying na ang will ko ay mag-unite, magkaisa with thine para ma-recognize ang sinasabing perfect love at makorek yung sinasabing for my perfect love. I pray that I may accept the atonement. Nagpipray ako na tanggapin ko yung atonement. Atonement is something na parang medyo malalim siya, pero ang nararamdaman ko tuwing nababasa kong atonement, na-search ko na rin naman siya before ko nag-isip ng atonement. Yung parang banal na something. Yan. With conviction, recognizing its inestimable worth. So, nagpipray ako na matanggap ko tong banal na conviction at ma-recognize ko yung grabe yung worthiness niya. And my own divine worth as a part of this identification with time. At yung part natin o part ko na bilang isang mahalaga din sa divine at parte din ako ng identification na ito. I pray that my fear be replaced by an active sense of thy love. Pinagpipray ko rin na ang mga fear ko ay mapalitan ng active na may sense ng pagmamahal. And thy continual willingness to help me overcome at matulungan ako continuously ng patuloy na may willingness na makatulong na ma-overcome, na malagpasan ko itong aking split no? Magkahiwalay or divided will which is responsible for my difficulty for this. Pinapaliwanag dito na ako ay nagpipray na mag-continue yung pagtulong sa akin para malagpasan ko itong split mind ko. Kasi nga 'di ba, merong ego, merong spirit. So merong up and down, may left and right. Parang lagi na lang akong nasa middle. So para matanggal itong split mind ko, hindi na ako nagko-compare. Ito po yung prayer. No? Ito ay nabibigay kasi ng challenge talaga sa akin before, kasi ako ay nako-confuse. At tumadating na rin ako minsan sa point na ano nang papaniwalaan ko, kasi ang dami ko nang nakuha, may gento, may ganyan, may black and white. So ito po yung prayer na tumulong sa akin para ako mag-straightforward sa isa lang at matanggal ng split mind. Okay, next. I have accept the divinity of the messages. I have received and affirmed my will in both accepting and acting upon the atonement principle. So tinatanggap ko ang mga divine messages na aking matatanggap
at i-affirm ko my will in both accepting and acting. Kumbaga, tatanggapin ko, i-affirm ko yung dalawa, yung pagtanggap at pag-act dito sa banal na prinsipyo. Here I am, Lord. Here I am, God. Maganda din mo natin sabihin yan para mas aware si God or si Lord Jesus Christ sa atin. Sasabihin mo sa kanila na, I am here, Lord. I am here, God. Yan. Next, Lord Jesus Christ, Mother Earth Creator, God and Universe, please erase all my misperception in my mind. Ako ay nagpipray na mabura lahat ng aking misperception kung yung maling pagkakaunawa ko sa pamamagitan ng aking isipan, yung mga maling pananaw ko. Please transform my mind so that I can see the light. Pinagpipray ko rin na i-transform ang aking isipan para makita ko ang liwanag. Yun po, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po dahil sinabayan niyo ako sa prayer. At meron pa ako dito, dalawang note bago tayo mag-umpisa. Sabi naman po dito, many are called, but few are chosen. Maraming mga taong tinawag, pero kukonti lang ang pumili. All are called, tinawag ang lahat, but few choose to listen. Ngunit kukonti lang ang mga taong pinili na makinig. Yung sinasabing chosen one, the chosen one, are merely those who choose right sooner. So ang chosen one na sinasabi, bawa the chosen one, yung parang kakaiba, nakikita natin, well actually, sila yung mga taong pinili agad, ginawa agad, they choose it sooner. That is the real meaning of celestial speed up. So yun yung ibig sabihin ng celestial speed up. Yung mga makikita niyo yan yung sa mga spiritual awakening ng mga groups. May mga sinasabi silang celestial something, celestial speed up. So magkakaroon ka lang talaga ng speed up. Kahit actually sa buhay. Kung meron kang decision na gagawin, pag ginawa mo agad siya at hindi mo pinatagal, tinuloy-tuloy mo, saka ka talaga sasabihan ng ibang tao na you're the chosen one, ang swerte mo talaga, buti ka pa. Mga ganun. Yan, okay? Next. Prayer is a way of asking something. Prayer is a medium of miracles. The only meaningful prayer is for forgiveness because those who have been forgiven have everything. Napakaganda. Ang prayer ay isang way para tayo ay mag-ask ng something. Humingi. Ang prayer ay isang medium of miracles. Medium, parang ito. Yung parang napapagitnaan ng milagro. No? Yung prayer. The only meaningful prayer. Ang talagang may meaning. Talagang meaningful, may ibig sabihin, maganda ang pinapahiwatig na meaning ng isang prayer ay kapag forgiveness ang pinagpipray mo. Dahil kung sino ang na-forgiven o na-forgive mo, have everything. Kaya nung nabasa ko to, ang talagang nabigay kong meaning dito ay, so kung ikaw pala ay lagi nagpapatawad at pinapatawad mo yung sarili mo, at yung ibang mga taong nagrabyado mo o pinag-isipan mo na hindi maganda, they will have everything. And as well, you will have everything. A prayer for forgiveness is nothing more than a request that we may be able to recognize something we already have. Galing nito, sobra. Ang prayer ay isang pagpapatawad. Nothing more than a request. Hindi siya about sa pagre-request. Kasi kapag tayo ay may hinihiling o nire-request sa prayer, pag na-realize mo lang talaga, actually, meron ka na nito. Kaya nga sabi, ask and it is given. And actually, before you ask, it is already given to you. Yun yung ibig sabihin talaga nito. Kaya ang pinakamagandang prayer talaga ay forgiveness. Kung sabihin natin, nag-feel ka into something, forgive yourself. Yeah, patawarin mo. It's okay. Kung baga, minsan may mga naisip kang hindi maganda, nasasabi kang bigla-bigla.
o may mga naisip ka ng mga hindi magagandang bagay-bagay na nasasabi mo sa ibang tao, pansinin mo, abangan mo, and sabi mo, wait, ba't ko nasasabi yung gano'n? Hindi. Please forgive me. Patawarin mo ko. I forgive myself. Hindi ko alam kung ano yung mga na-program ko o saan ko man napulot to. I really forgive myself. I forgive them. Napatawad ko na yung sarili ko dahil nasabi ko yan. I'm sorry. Natandaan nyo, ang forgiveness, ang pinaka-ayaw tanggapin ni ego. Pag ikaw ay nag-forgive, automatic, hindi na siya magsasalita. Subukan niyo. Okay, yun po. Umpisa na po natin ang ating next topic. Hello everyone, once again, this is Luigi Lacerda. Maraming salamat po muli dahil nandito kayo. Ayan, patuloy na nag-aabang ng ating next topic. At naniniwala ko na sobrang daming tao ang kakapanood ng mga vlogs or sharing na ginagawa ko sa inyo pagdating dito. Kay Jesus, my autobiography. Nadami tayo dahil yan ang hangad ko na makonvert ko yung mga tao sa pagiging self-aware, maging forgiving, maging loving, magkaroon ng compassion, at maging more kind. Yung limang yan. Na nandito kasi yan at sa mga tututunan ko, lagi kong inaalala yan na I have to be my own self-awareness. I am self-aware. I am forgiving. Ako yung taong magiging mapagpatawad. Ako yung taong magiging mapagmahal. Ako yung taong magkakaroon lagi ng compassion. Ibig sabihin ng compassion na uunawaan ko yung mga tao kahit sinasaktan nila ako, nagsasabi sila na hindi maganda sa akin. I am compassionate to understand them. At hindi ko sila atakihin without judgment. Hindi ako mag-judge. Ganon. And I'll be more kinder to them and to myself. Ayun. So yun po ang hinahangad ko talaga na maraming tao maging ganyan dahil the more na maging ganyan tayo, the more nagsisend out tayo ng maraming energy na maganda dito sa mundong to. Nakaka-contribute tayo talaga ng magaganda sa mundo. Yan. So yung magiging topic naman po natin ngayon, dito nga sa Jesus My Autobiography, ay ito naman. Remember, approach people in kindness. Ayan, ito pa, no? Ito yung topic natin. Remember, approach people in kindness. Ayan, so ganun po ulit. Babasahin ko and then ipapaliwanag ko sa inyo. Okay? The truth is that all humans function in this idea of the ego. It is through this conditioning process. So, ang katotohanan na lahat talaga ng mga tao ay nagpa-function sa idea ng ego. At ito ay dahil sa sinasabing conditioning process. May process kasi ang pagkukondisyon talaga sa atin. Simula maliit pa tayo hanggang sa lumaki tayo. Matinding conditioning process ang ginawa. Operating from the small and narrow constraints of linear time. Nag-ooperate siya sa isang maliit o makitid na constraints pagdating sa oras. Linear, parang isang straight lang na oras. Believing in the past, yung kailangan maniwala ka sa past mo, at fearing the future. Diba? Yan yung mga natuturo din sa atin na alalahanin mo yung mga nakaraan mo. O hindi ka ba nag-worry sa mga future na pwedeng mangyari sa'yo? Pero yun dun ka lagi nililito ni ego mo. Kasi kung hindi ka nga makuha ng ego sa past mo, hindi ka nalulungkot sa mga past mo o nagkakaroon, hindi mo naalala yung mga pangit na nangyari sa inyong past mo, idadaan kayo sa future para mag-worry ka. Yan. Kaya ang kulit, ang galing, no? Ganun siya. That you become less than lovable beings. So dahil nga ganun ka, magiging less, mabababa yung pagmapagmahal mong tao. But when you focus on people behind the behavior, yan, kung tayo magpo-focus sa mga tao, hindi dahil sa behavior o pinapakita nila, kundi sa likod ng kanilang behavior, when you focus on people beyond that, they do for their livings and get into conversation with them and hear their stories and their truths, you find a commonality in all beings. Ayan. So, ipapaliwanag ko sa inyo yung real life experience na ginagawa ko sa ganito. Maraming tao ang hindi pa nakakaintindi sa ginagawa ko kung bakit ako ay nakikipag-usap lagi sa mga maraming tao at nakukuha ko talaga ang loob nila. And nakukuha ko talaga, meaning nadidig ko yung totoong sila. Kasi hindi ko tinitignan yung behavior nila,
But tinitignan ko na mas lalo yung nasa likod. Kung bakit nila ginagawa yun, bakit sila ganyan, ano ba nangyari, bakit biglang ganito sila. Saka mo sila talaga mauunawaan at doon mo makikita yung commonality ng bawat tao. Maintindihan mo agad ng isang tao kapag parang nagiging rude siya sa'yo. Nagsasalita man o hindi, mapapansin mo kung siya ay okay o hindi. Mapapansin mo rin minsan na, teka, ba't parang iba siya kahapon sa ngayon? Mararamdaman mo kasi iba yung behavior na pinapakita niya. Ngunit, pag ito ay nakausap mo at nakuha mo yung mind niya, nakuha mo yung attention niya doon sa questions mo, at ang titirahin mo yung puso niya, like, you're asking sincere questions, ano pala nangyari, ganito, ganyan. And nag-open up siya. Andun ka nag-ask, nadidig ka. Saka mo siya maiintindihan talaga kung bakit may ganun siyang behavior na pinapakita sa'yo. Na di ka aya-aya. Pero kung inatake mo agad na, ba't pa ganyan? Hindi ka naman ganyan kahapon ah. Ano nangyari sa'yo? Wala ka sa sarili mo. Pag inatake mo agad ng ganun, lalo siyang magre-resist. Lalo siyang lalaban. Kasi nandiyan si ego eh. Si ego sasalita yan eh. Lalaban yan. At saka, sasabihin ni ego, wow, this is delicious. Okay, let's get it on. Let's fight. Ganun si ego. Okay? So yan. This is something I wish you think about as you read this story. Ito yung gusto ni Jesus Christ na isipin natin kapag binabasa natin itong story. Do not think about me as some special being who is higher and better and more evolved than you. Huwag nating isipin na si Jesus ay isang special na pagkatao at mas mataas at mas mabuti pa sa atin or evolved sa atin. Yan. Kaya nung nabasa ko ito, nagulat ako, okay. Talagang grabe pala ang implementasyon sa atin nung bata pa na tingalain mo si Jesus Christ, siya ang anak ng Diyos, siya ay nag-heal, siya gumagawa ng milagro, kaya kailangan mo siyang sambahin. Mga ganun, na parang hindi mo matutulad ang sarili mo sa Kanya. Yung mga ganyan. Pero dito sinasabi niya nga na isipin mo, na wag mong isipin na siya isang special na isang tao. O mas mataas sa'yo, o mas mabuti sa'yo, o mas evolved sa'yo. Sabi niya, think of me as a man on a journey who was given the information that you are now receiving. Isipin natin na siya ang isang tao na binigyan ng paglalakbay, na binigyan ng impormasyon, na ngayon binibigay sa atin at natatanggap natin. Ito, pinapaliwanag ko sa inyo, binabasa ko at binabahagi ko sa inyo. Ayan. I was no different. Hindi siya kakaiba sa atin. I was given information about a world that I was observing. Siya ay binigyan ng impormasyon dito sa mundong ito o tungkol sa mundong ito na kanyang inoobserbahan. I was given information about a world that I could see. Binigyan siya ng impormasyon tungkol sa mundo na kailangan niyang makita, na kailangan niyang malasahan, taste, touch, and feel. No? Maramdaman at matouch, mahawakan. And I applied it as I encountered beings. At yun yung in-apply niya every time siya ay nakakakita ng mga tao. Kaya iba talaga, guys, pag halimbawa nakikipag-usap ka sa mga tao, after nun yung talagang sinishake hands mo sila, tapos ginagano mo sila, binibigyan mo talaga ng sincere at matinding appreciation. Totoo hindi yung plastic na sinasabi. Totoo talaga. Yun yan. Talagang mararamdaman mo yung energy back kasi it's a reflection of you. Sincere ka, di ba? Kakausapin mo sincerely. Yung balik din sa'yo, ramdam mo sincere yung happiness yung tawa nila, tapos matatawa sila sa'yo. Minsan nagkikengkoy-kengkoy ka para matawa sila sa'yo. Pero sincere ka sa nila. Oo. Minsan may times na may serious akong ask na question na may sincerity lagi. Yun yung key point. Sincerity. Ask sincere question tungkol sa kanila na hindi ka mag-iisip na baka sabihin nito, baka sabihin nila nakikilam ako sa buhay nila kasi yun yung panghuhusga eh. Hinuhusgahan mo sila at ang sarili mo. Pag ganun yung gagawin mo pang makikipag-usap sa ibang tao. Yan. Pero yun nga, may mga bagay-bagay na hindi mo naman kailangan gawin sa lahat ng taon to na makikita mo, maglalakad ka, strangers ka, ganun ka. No, hindi ako ganun. No? I'm just in a way na I'm choosing the right path based on my feeling. Yan. Kung ganun ka, then go for it. Pero ako, hindi ako ganun. Okay? So yan. I saw that if I was loving and kind to them. So nakita niya na
kapag siya ay loving and kind to them, I could access a part of their minds and their hearts that was not always easily accessible. Ito totoo to. Sinabi ni Jesus Christ na kapag siya ay mapagmahal at kind sa ibang tao, hindi ka nanghuhusga, hindi mo inuunahan base sa attitude na pinakita nila sa iyo, magkakaroon ka ng access sa kanilang isipan at sa kanilang puso na kung saan hindi madaling pasukin. Ako, isa akong saksi. Nakita ko talaga. Tuwing ginagawa ko to, kinakausap ko sila wholeheartedly. Alam mo yung out of nowhere, may na-open up silang information na dapat di naman nila sasabihin. May mga ganun. Many times, napakagaling as in. Pag ginagawa mo yung sincere ask question with them, pero yung question mo is something sensible na ang question is base sa pagkatao nila. Like halimbawa, nung nag-uumpisa ka pa lang bago mo ma-achieve yung ganitong klaseng success sa buhay, paano ka nag-umpisa? Naranasan mo rin bang mahirapan before? Or anong ginawa mong solusyon before para ma-solusyonan mo o ma-overcome mo yung mga challenges o sinasabing problema sa buhay? The more na nag-ask kang ganyan, talaga ma-trigger mo yung totoong pagkatao nila. Kung bakit, kung paano nila ginawa yan. Yan, like, uy, kamusta naman yung mga parents mo? Tatlo pala kayong magkakapatid. Nasaan naman ang kapatid mo? Doon sila, okay. So, nung lumalaki kayo, lagi ba kayong magkasama before? Ganun. Ano mo pala ginagawa ng mga magulang mo right now? Okay. Ayos pala, no? Yung more on question about them, a sincere question. Gustong-gusto ng mga tao to. People always like a sincere question. Lalo na pag sincere ka din sa kanila, and then out of nowhere, may bibigay sila mga information sa'yo na madidig mo na minsan mga secret na nila pero nababanggit nila. Yan. Kasi nga, napaka-sincere mo sa kanila at nagtatawanan lagi, nag-enjoy. Okay? Sabi ni Jesus Christ sunod, if I came at them with grasping hands or judgment thoughts, they had armor around them that was very difficult to penetrate. And I would almost lose contact with that being truly was. Ibig sabihin nito, kapag ikaw ay makikipag-usap sa ibang tao na nakaganto yung kamay mo, kamao, grasping hands. Nga, di ba? Nandiyan na yung panghuhusga eh. Nandiyan na yung ego eh. Parang mga atake kapag mag-ask ka ng question eh. Ayan, di ba? Judgmental thoughts. Di ba? Nanghuhusga yung isipan. Itong mga taong to, automatic, meron yan silang armor na hindi mo nakikita, na around them, na napakahirap i-penetrate. Ibig sabihin, makapasok. Parang hindi mo ma-penetrate, parang nakaharang lagi sa kahit anong push mo, ayaw. Mahirap, hindi mo ma-penetrate. Ganun talaga. Pansin ko din yan. Pag ang question mo ay atake agad, binugso mo, at aban yan. Automatic may armor yan. O kung natatakot man, fear sila, tatakbo lang sila, wala sila sasabihin. Or nahihiya, kasi inunahan mo ng ganun. May penetrate. Maraming kayo mapapansin nyo yan kung kayo sincere. No? Pag kayo nang atake, kapag papansin nyo rin yan, minsan unconsciously may nagagawa kang pagtaas ng boses sa mga tao, mararamdaman mo yan, may nagbabago sa kanila. Parang may armor na, parang kailangan ko mag-ingat sa taong to, konting informasyon na bibigay ko sa'yo, hindi ko sasabihin ng lahat, kasi ganito ganun. Yung mga tao makakausap mo, yun yung iisipin nila. Kasi nga, inaatake mo o hinuhusga mo. Ang galing nga eh, napakahiwaga, wala kang sinasabi, ginagamit mo ng isipan mo, pero automatic may nararamdaman sila. Kaya nga sabi, kahit anong ganda ang ipakita mong tawa, sinasabing plastic ganyan, okay, ganyan ah. Pero, pag itong isip talaga sa loob ay nang judge lang naman talaga, hindi mo maluloko ang nararamdaman ng isang tao. Never ever. Ramdam mo kung totoo o hindi ang isang tao. As in. Okay? So, this is what I have been studying. Ito yung pinag-aaralan ni Jesus Christ. This is what we, as young people, had been talking about in our desert meetings for so long. Ito pala yung mga pinag-uusapan nila palagi ng mga kaedara ni Jesus Christ, yung mga kabataan. Kapag sila ay nasa desert meeting, no? Nag-meeting sila sa desert for so long. I applied these principles on my journey and I never lacked for communication with strangers. So, in-apply niya ang prinsipyo na ito
at never siya nagkaroon ng kakulangan pag siya ay nakikipag-communicate sa ibang tao. Ako, ito, personal talaga, totoo talaga to. Kasi kahit dito sa Canada, sobrang diverse, iba't ibang klase kasi yung mga tao eh. Meron tayong programming, lalo na sa mga Indian, di ba? Ang Indian ay sinasabing like, tamad, mabaho, laging late, rude, ganyan, ganito, ganon. So, yun yung na-implementa. And then, kung gagamitin ko tong teachings ni Jesus Christ, sabi ko, hindi, kailangan kong maintindihan bakit ba sila ganon. And sabi ko, okay, ano ba una kong kailangan malaman? Culture. So, naging curious ako sa culture nila, bakit sila ganito ganon. Sa malaman-laman ko lang na sa isang lutuan, gagamit sila ng 5 kilong sibuyas. Okay? May mga culture din sa kanila na bawal talaga sila gumamit ng kahit na anong klaseng ilalagay sa kilikili na deodorant. Bawal tawas, bawal lang kahit ano. May mga ganun. No? So, marami pa yan. Marami pa malalim ba nung naintindihan ko yung mga ganung bagay, na-release na yung pagiging judgmental ko. Nagkaroon ako ng forgiveness, finurgive ko rin sila. Whatever it may be, kung ano man ang amoy nila, I'm just going to acknowledge it. Ayan. So, doon ako mas napalapit sa mga taong to. At kaya nga yung mga kasama ko ngayon, kahit Indian sila, naiintindihan ko talaga. At masaya ako. At wala na akong judgment. Kung ang si ego ko nangingibabaw, parang nanghuhusga na naman, sabihin ko, no. Gamitin ko itong nakikita ko as opportunity para ako mas lalo mag-improve. Ganun lagi ang ginagawa ko. Kung anong pangit na nakikita ni ego, sabihin ko, no, gagamitin ko to bilang opportunity para mas lalo ko mapabuti. Yan, as a lesson. Yan laging ginagawa ko. Okay, next. Ang sabi ni Jesus Christ dito, I asked them about their families. Diba? Bago ko mabasa, binanggit ka na, diba? Kasi yun naman talaga, I asked them about their passions. Ayun, mga magandang topic. There was nothing simpler than to see a man's heart open. And that is the truth. Kasi pag ang tao ay tinatanong mo nga naman pala talaga tungkol sa totoo nilang pagkatao, anong hilig nila, anong passion nila, family nila, talagang mag-open heart sila eh. Kasi yun yung sinasabing sincere curiosity. Isang tao. Okay? That is what I applied on this journey and I never suffered for anything. Nung in-apply ni Jesus Cristo, never siya nagkaroon ng suffering sa kung anong mang ginagawa niya. I never suffered for food or drink or good companionship. Galing, no? Never siya nag-suffer sa mga pagkain, sa mga inumin, o sa mga makakasama. And I was shown the way to go. At pinapakita sa kanya kung ano yung pupuntahan niya o kung saan siya pupunta. I was given communication assistance from the non-physical in the sense that I was given the directives, intuitions, and prompting on where to go, what road to take, what houses to stay, and which ones to avoid. So ito din, yung non-physical, binibigyan siya ng mga way nga kung saan pupunta. Ang galing nga eh. Kaya nga, nung nabasa ko to, sabi ko, hindi ba pwedeng makausap ko rin yung non-physical din? Kasi sa dami na talaga ng book na nabasa ko, nalito-lito nga ako. Kaya nga nag-stick ako kay Jesus Christ. Nasabi ko, pag nakakausap ko pala yung mga non-physical, nakakausap ko sila, mas magagabayan nila ako kasi nakikita nila yung future ko eh. Silang mas nakakalam kung anong mangyayari. Itong isipan ko, itong mind ko, walang kapasidad to na makita ang future eh, na pwedeng mangyari. Ang kaya lang talaga nito is yung present moment. Ayan, or maalala lang yung past o isipin nga yung future, pero ang pinaka-power niya is yung present moment. Yan. Pero kung meron ka nga namang sariling spirit guide na kumakausap sa'yo, pero dito sabi nga, binigyan siya ng communication assistance, bigyan ka ng assistance in the sense na pagdating sa mga directives, direction, feeling, intuition, at kung saan pupunta. Tapos, kung anong daanan ang dadaanan mo, o kung dadaanan mo, kung saan bahay ka titira, at kung sino mga dapat mong iiwasan. Ang galing, di ba? Parang superpower eh. Na may nararamdaman ka talaga. Ganun eh, yun yung hinahangad ko. Yun yung mas pinipili ko talaga ngayon. No, over money or wealth or so forth. Hindi dati yun eh. Pero nung mas natutunan ko to, ito nung mas pinipili ko.
Yan, kasi the more na ganito tayo, ay, ewan ko ba, hindi ko ma-explain lahat kasi there are some words or there are some things or mga information from non-physical na hindi mo convert into words. Feeling lang, actually. True feeling. Sana nararamdaman nyo rin to. Kasi true feelings lang talaga mo siya maintindihan. Yung mga ganung bagay. At hindi siya ma-convert into words. Okay? Next, big point. Nilagay ko ito big point. You two are given all of this information. You know, lahat pala tayo ay binigyan din ng ganito palang informasyon. But, when you are immersed in the ego mind, you cannot hear it. Okay? Ibig sabihin, kapag kayo ay naghuhumalin dyan sa ego, hindi mo siya maririnig. So, you become lost. It's true. Ito ang halimbawa niya, no? Before kasi, may mga inclination na ako sa feeling ko na mag-surrender na ako dito sa may kapal. Na pasukin ko na tong spiritual, 100%. Pero meron akong ego na sinasabi ko, no. Saka ako hihingi ng tulong sa kanila. Pag nakita ko na lahat ng mga impormasyon, nabasa ko na lahat ng mga books ko, and so forth. May ganun ako dati yung gali. Kaya pala, tinipenetrate na nga nila ako, nilalayo ko sila sa akin. Yun pala, dati pa lang, nung pandemic days pa lang. Kinakausap na pa nila ako, pero may mindset ako na no. Kailangan kong hanapin muna ang lahat, saka ako hihingi ng tulong sa kanila kapag hindi ko na talaga nakita ang lahat. May ganun akong galing, may na-program kasi akong ganun sa sarili ko. No, hindi pala. So I had to let go that ego and ipaubayo ko sa kanila through prayers and focus on my present moment at mag-enjoy ako sa passion ko at kung saan ako masaya. Kasi for sure may maganda sila ibibigay sa akin at pinaghahanda nila ako. Yun. Na, so yan, anyway, yun nga, malulost tayo at hindi natin maririnig itong binibigay sa ating impormasyon kapag tayo ay naghuhumalin sa ego. Okay? Next, you become confused by the information that is coming from the ego mind, which is easily affected by others' opinions, easily offended by others' statements, and easily confused by the information coming in from the material world. Isa din ako dyan sa mga saksi. 100% totoo. Sabi ko sa inyo, ang dami ko na nabasang book. O may pinakinggan akong isang tao si Kevin Trudeau, pero may iba din kahit papaano. Marami pa akong ibang mga nababasa. Nung pumasok ako sa spiritual, doon na ako nag-umpisa na sabi ko, nalilito na ako. Sa dami ko nang nakuha mga keywords, mga sinasabing mga quotes, yung mga sinasabing yung foundation, ganyan. Dumating talaga sa point na sabi ko, okay, nalilito na ako. Ang dami ko na masyadong alam. Ano na ang paniniwalaan ko? Dumating ako sa point talaga na gano'n. Nililito pala ako ni ego. May dapat ito sabi ni Pwede pa sabi nga ni Gento? Di ba sabi nga Gento? Pero ang spirit is only one. Iisa lang paniniwala na iisa lang at hindi nagbabago-bago. Yun. So nung naintindihan ko to, yung tungkol sa spirit at sa ego, nabasa ko dito nga sa book na A Course in Miracles, laking tulong niya. Laking tulong. Kaya yun po, makukonfuse ka talaga kung iba't ibang sources of information ang pinagkukuhaan mo para lang makompare mo, may hawig yung mga sinasabi. Paiba-iba ka, pa-jump ka dito ka naman. Kasi, halimbawa ako, wala akong nabigay na bagong information sa inyo or vlog. Lipat ka naman dito, wala pa kasi si Sir Rogic, dito naman ako. Hanggang sa mahumalin ka na doon, tapos pagbabalik ka dito ulit, malilito ka na. Parang iba yung sinabi ni, parang hawig yung sinabi ni, dito sa binabanggit ni Sir Rogic. Ay, teka, parang may nalilito ka talaga. Pero kung magpo-focus ka lang into one information, focusan mo for 1 year. Ito, binabasa ko sa inyo. Meron akong link dyan below. Pwede nyo ma-download. Kung focusan nyo for 1 year, at ito yung mga binabasa ko at binabahagi ko. Tapos ito yung supplement, yung dagdag, karagdagang impormasyon, yung vlog ko. Tingnan nyo, maraming magbabago sa inyo. 100%. Kasi yan din yung ginawa ko back to 2016. Nag-start ako kay Kevin Trudeau. Wala na akong pinakinggan. Puro siya lang. That time. Kaya umabot ako sa ganito. Ngayon, kaya ako nag-transfer na kay Jesus Christ. Kasi mas nakita ko, mas iba ang energy na binibigay niya. Iba More on
self-awareness, more on forgiveness, more on kindness, more on loving, at more on compassion. Diba? Okay? So yan. Next naman, there are many opinions in the material world and there are many roads to take in the material world. Totoo to, tingnan mo. Meron kasi ako mga nakakausap. Sabi nila, kung ano mang ginagawa mo tsaka ginagawa ko, magkaiba tayo. Maraming ways of success. Yun nga eh. Success in what? Material world. Pag tayo magpo-focus sa material world, sabihin mo, okay, paano kumita sa isang business ng mga damitan? Okay? Kung magpo-focus ka dyan, iba information dyan. Okay, sabihin natin dito sa kabila naman, paano maging successful business sa nagbibenta ng motor? Iba na naman yan. Iba naman ang pananaw nun. Iba na naman ang pananaw ng isa. Ibang pananaw ng isa na nag-succeed sa restaurant. Ang ibang may pananaw sa hindi restaurant, sabihin natin nag-online business siya. Titirahin niya yung restaurant, dati nag-ganito ko, ganyan, kasi dapat ganito. Tapos yung isa naman na nag-restaurant, online, hindi ako mobile yan, mas sinagamit ko talaga restaurant ganito, dito masubra ko dito. It will confuse you, kasi nasa material world, iba pag spiritual, hindi kanya lilituhin. Okay? Kasi nga maraming opinions sa material world, at marami kang kailangang daanan, pagdaanan na sinasabi, to take the material world. If you listen to the material world, you will be confused. You will indeed become lost and not know which way to go. So kung papakinggan nyo itong mga success tips, paano maging milyonaryo, paano magkaroon ng maraming pera, at kung ano-ano pa na makikita nyo sa iba't ibang klase mga naging successful na sobrang yaman, ang ganda ng mga damit, mga maganda yung motor, maraming sasakyan, hindi pa sa aeroplano and so forth. Pag pinakinggan nyo yan, sabi nga dito, you will be confused if you listen to the material world. You will indeed become lost and not know which way to go. Okay? So doon nagtatapos yung sinasabing, remember, approach people in kindness. At napakaganda, di ba? For sure, marami na naman kayo mga aha moment. At kung hindi nyo agad talaga siya nakuha, please keep on replaying. Replay nyo, kung ulitin nyo, tapos pakinggan nyo ulit. At kung hindi, parang may nararamdaman ka na parang kulang, ulitin nyo din, i-take down notes nyo na. Huwag nyo nang palagpasin. Kung ano itong sinasabi ng nararamdaman nyo na kailangan nyo i-take down notes na mga binanggit ko, binahagi ko sa inyo. Dahil malaking tulong yun, talagang magtatatak eh. Tatatak yan sa isipan mo once nag-take down notes ka na. Ayan. Okay, so ang magiging next topic vlog naman natin, ang ganda nito. Tungkol naman siya dito. Spreading a message of self-love and self-awareness. Diba? Ang ganda nito. Magiging maganda yung topic natin dito sa susunod. So yun everyone, once again, maraming salamat dahil nandito kayo. Pinanood nyo at pinatapos nyo hanggang dito. Sobra akong thankful sa inyo. So everyone, once again, my name is Rudy Caserna. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. And God bless us all wherever we are. Thank you. Hilaga, timog, silangan at kanluran. Saan nga ba makikita yung sagot sa katanungan? May suntok ba yung tugtugan? Natumbok ba yung bumbunan? May tuldok na yung usapan pag